Hello guys! Welcome. So, tingnan naman natin kung ano yung lagay ng mga kaaway mo. Okay? Yung mga taong nakasubaybay, taong galit sa'yo. So, tingnan natin yung sitwasyon nila. So, be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. So, ano yung lagay ng mga taong galit, nakasubaybay, or mayroong masamang tangka sa'yo, ganyan. Give me the message. Ano yung sitwasyon nila? Ano yung lagay ng mga taong galit, nakasubaybay sa'yo, yung mga may masamang ginagawa, masamang intention, ganyan. Ano yung lagay nila ngayon? Give me the message. Lumabas ang Ten of Swords. So, the Devil. Death. Five of Wands. So, meron akong nakikitang Gemini, Libra, and Aquarius. Malakas yung air sign. Meron taong galit na ganun sa'yo, no? Gemini, Libra, and Aquarius. So, meron din akong nakikita ditong Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din ditong Virgo, Capricorn, Taurus. Halos lahat nandito. So, nangibabaw dito si Capricorn, si Gemini, si Libra. Then, nakikitaan ko rin dito, malakas yung Libra. Pwedeng may kaawit ng Libra or meron taong galit sa'yo na Libra. Meron din ako nakikitang Leo, Year of the Rabbit, merong Year of the Horse. Meron din ako nakikitang Pisces, yung iba sa inyo. Halos lahat pero nangingibabaw lang yung mga yun. Ano? Pisces, Gemini, Libra, Capricorn. Ayan, so start na tayo. So dito, no, base sa mga card, itong sitwasyon ng taong galit, inggit, or may masamang intention sa'yo. Nakikitaan ko dito sa Two of Swords, then sinabayan dito sa Ten of Swords, ano. Yung iba sa inyo, itong taong ito, denial to, okay? Nandun sila sa stage ng denial. So, ayaw nilang harapin yung totoong mga nararamdaman nila, no? So, ibig sabihin, ayaw nilang aminin na naiinggit siya sa'yo, ayaw niyang aminin na insecure siya sa'yo, ayaw niyang aminin na natatalo na siya sa'yo. Okay? So, nakikitaan ko dito, pinipili nilang pumikit, alam mo yon, yung pikit mata na lang, na kaysa aminin ba na naapektuhan sila sa kanilang mga, yung bang pikit mata na lang tong mga taong ito, at ayaw nilang aminin na naapektuhan sila sa presensya mo. Alam mo yon? So, nakikitaan ko dito, itong taong ito, dito sa Ten of Swords, malalim yung yung tama nito sa'yo, okay? Kumbaga, malalim yung pinagmulan. Meron akong nakitang ego, kumbaga, meron akong nakitang betrayal energy, yung bang tipo na pakaramdam nila tapos na yung laban, okay? Pero, masakit para sa kanila natanggapin na hindi na ikaw naapektuhan. Alam mo yon? So, ikaw yung nagiging ending dito sa isang chapter ng buhay nila. Pwedeng ikaw tapos ka na sa mga to, or pwedeng sabihin wala ka ng pakialam sa mga to. Ganun, ano? So dito, nakikitaan ko dito, no, dito sa The Devil and Death dito. Yung iba sa inyo, itong taong ito, obsessed siya. Kumbaga, andun yung obsession. So ibig sabihin, itong mga taong to, hindi kanila kayang i-let go, okay? Kumbaga, kahit galit sila, no, nakakabit pa rin sa kanila yung energy. Kumbaga, energy mo, okay? Nakakabit pa rin sa kanila. So, nakikitaan ko dito, yung inggit, nauwi sa fixation na kung saan sila mismo yung nabibihag nito, okay? So, ibig sabihin, kumbaga ayaw kanilang pakawalan, okay? Ayaw nilang tumigil, ayaw nilang mawala ka, okay? Parang ganun, Parang bang gusto nila lagi kang hawak-hawak, lagi kang, yung mga tipo na lagi kang nakikita, ganun, okay?
So, nakikitaan ko rin dito, no, may malaking pagbabago yung pinagdadaanan ng mga taong ito. Hindi dahil sa gusto nila, no, kundi dahil ikaw yung mismong catalyst dito, okay? Mayroong natatapos na cycle na pilit nilang nilalabanan, okay? So, dito, no, nakikitaan ko lang din dito sa Five of Wands, ano, meron nung nakikitang internal chaos. So, ibig sabihin, itong tao na to, mahilig to sa paligsahan. Feeling ng tao na to, kakumpetensya ka. Okay? Kumaga, nakikitaan ko dito, paligsahan, may comparison, meron ding selosan. Alam mo yon. So, ibig sabihin, ano, ramdam niya dito na hindi kanya kayang tapatan or hindi niya ikaw matapatan. Kaya itong tao na to, nagiging siyang toxic, okay? Dahil sa kompetisyon na hindi ka naman nakikipag-compete. Alam mo yon? Kumbaga, para sa kanya, kalaban ka niya, dapat matalo ka niya, mga ganun, no? Pero sa'yo, wala ka naman pakialam, hindi ka naman nakikipag-competensya sa kanya, para bang bahala ka niya sa buhay mo. Ganun yung energy mo, okay? So, dito, no, nakikitaan ko lang din dito, gusto ng mga to ha, gusto nilang magsimula muli or pwede ring matuto. Pero nakikitaan ko dito, huli na eh. Okay? So, habang ikaw ay umuusad, sila yung nasa lesson dito. Andun sila sa stage na gano'n na merong lesson. Okay? Kumbaga, dito no, nakikitaan ko rin din dito, hindi ba sila makamove on dito sa Six of Swords reverse, ano? Kumbaga, kahit gustuhin nila, bit-bit pa rin nila yung yung sakit, yung galit. Kahit baga dito, gusto na nilang magbago dito. Pero once na nakikita yung presensya mo, andun pa rin, para bang merong tukso na kumakapit sa kanila rito. Okay? So, nakikitaan ko dito, ikaw, nakaabante ka na dito, sila, stuck, okay, sa lumang kwento nyo. Okay? Para bang stuck siya. Hindi niya kaya kang pakawalan. Para bang gusto niya ganyan ka pa rin, okay? Pero ikaw, unti-unti ka nang umuusad, unti-unti ka nakaka-recover, unti-unti ka nang tumatahak ng ibang direksyon, hindi na kayo same pahina, okay? So dito, no, nakikitaan ko rin dito, si Queen of Pentacles na naka-reverse dito, no? Excuse me. So, itong tao na to, nakikitaan ko dito, nawawalan to ng stability, pwedeng financial or pwedeng emotional, at nakikitaan ko rin dito, meron tong kakulangan sa kanyang sarili, okay? Pwedeng hindi niya alam kung paano pahalagahan yung sarili niya, okay? Nakikita niya na ikaw, mas grounded ka, sila hindi, okay? So, lumalabas dito, mas lalong kumukulo yung inggit nila dahil ikaw, marunong ka kung paano mo i-ground yung sarili mo, marunong ka kung paano pahalagahan yung sarili mo, okay? So, nakikitaan ko rin din dito, dito sa Page of Wands, upright. So, meron ditong urge na gumawa ng impulsive moves, okay? So, pwedeng meron ditong tao na gustong magparinig sa'yo, gustong magchismis sa'yo, or biglaang aksyon, okay? Pero wala naman ako nakitang follow through dito, Puro simula lang pero walang natatapos. Yung parinig-parinig lang or pachismis-chismis pero hindi to magtatagumpay. So, nakikitaan ko rin dito, Dito sa Eight of Cups reverse. Yung iba sa inyo, ayaw nitong bitawan ka. Ayan. Kumbaga, kahit dapat ka ng bitawan or dapat niya nang intindihin yung sarili niya kaysa nakapokus siya sa'yo, ayaw pa eh. Kumbaga, itong tao na to, meron siyang emotional attachment na unhealthy, okay? Kumbaga, hindi na healthy. So, ayaw tanggapin na ikaw yung iniwan nilang pagkakataon dito, okay? Para bang ikaw yung malaking pagkakataon na dapat ikinip nila, okay? Or dapat kinaibigan nila, pero ikaw, ginawa ka nilang kalaban, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, sa Justice. Lumabas yung Justice reverse and the Hangman upright. Kumbaga, itong taong ito, alam naman ng tao na to na yung bang sa loob-loob niya na may mali siyang nagawa. Alam niya yun. So, galit lang at takot yung nananalantay dito sa taong ito, Kasi pwedeng takot siya or takot siyang balikan ng karma, kaya patuloy pa rin yung gawa, okay? Hanggat nakikita ka na nasa maayos na sitwasyon, merong takot na nararamdaman, okay? Meron siyang imbalance,
Kumbaga, siya mismo yung imbalance dito, yung gumagawa. Okay? So, nahitaan ko lang din dito, no? Andito tong taong ito sa stock, okay? Kumbaga, stuck siya na sa waiting mode na napipilitang mag-reflect or mag-sacrifice at maghintay, ano? Habang ikaw ay tuloy-tuloy yung galaw, sila na stuck sa sitwasyon, okay? Para ba naghihintay sila kung may mangyayari sa'yo sa kanilang mga ginagawa, okay, dito? Pero nakikitaan ko dito, sa kanila lang nagre-reflect eh, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, ikaw, meron kang wish fulfillment na mangyayari, okay? Na hindi nila makuha. Pwedeng meron kang mga nasasagawa, meron kang natutupad para sa sarili mo, meron kang na-achieve, okay? Nakikita nila na masaya ka, okay? Kontento ka. So, meron kang fulfillment. Pwedeng fulfillment mo, payapa ka, kontento ka, kung anong meron ka, masaya ka sa buhay mo. Ganun ano. So, hindi ka naghangad ng kung ano pa man, kung ano man yung dumating, ikinaligaya mo. Okay? At ipinagpapasalamat mo yung mga blessing na dumating sa'yo. Kahit maliit, malaki, okay? So, dun pa lang talo sila kasi hindi sila marunong makontento sa kung anong meron sa kanila, okay? So, lumalabas dito, dun lang sila nasasaktan kapag nakikita kang masaya, okay? Lalo na kung may mga ginagawa to pero hindi ka naman apektado, okay? Hinahayaan mo lang sila. So, dun pa lang panalo ka, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, no, itong mga taong may masamang intention sa'yo, na-stuck sila kasi obsessed sila sa'yo, okay? Obsessed siya sa'yo. So, inggit, guilt, okay? Inggit, galit, insecure, ganyan. So, dumaan din to sa mga emotional collapse na kung saan hindi makamove on habang ikaw nasa alignment para sa abundance, okay? Papunta ka sa kasaganahan eh. Lumalabas dito, no? Ikaw yung naging wake up call sa mga taong ito. Kaya, yung karmic dito, nag-mirror sa kanila, okay? Para bang ikaw yung naging daan para makita nila yung mali nilang gawa. Kasi nagre-reflect sa kanila. Kumbaga, kahit anong intention nila sa'yo, hindi ka naman apektado, hindi ka naman tinatamaan ng gawa nila. Kaya yun, mas sila ang yung nagagalit dito, okay? Kaya nagre-reflect sa kanila yung kanilang mga ginagawa. Ito lang yung nakikita ko, no? Kumbaga, hindi ka naman nasira dito sa kanilang mga ginagawa. Bagkos, mas lalo ka pang binibless ni universe, mas lalo ka pang iniingatan ni universe, at mas lalo ka pang gumagaan yung takbo ng buhay mo. Kasi hindi ka gumagante, hindi ka pumapatol sa mga gawa nila, hindi mo hinahayaan na lamunin ka ng galit tulad ng galit na nararamdaman nila. Okay? Kasi ikaw, pwedeng yung iba sa inyo, ikaw, alam mo kung sino tong mga tao na to, pero imbis na magalit ka sa mga tao na to, mas kinawaan mo to kasi nagagalit sila na wala namang dahilan, So, labas ka na doon. Kumbaga ikaw, magaan yung puso mo, okay, mapayapa ka, at wala kang sama ng loob sa mga tao ito kasi sila yun hindi mo ginaya yung kanilang gawa, okay? Kaya ito lang yung nakikita ko. So, yung iba sa inyo, no, patungo ka sa abundance, patungo ka sa financial stable, okay? Patungo ka sa ganun, sa pag-angat. Ito lang nakikita ko sa'yo, patungo ka sa tagumpay. So, tingnan natin, ano yung karma ng mga taong ito, okay? So, tingnan natin kung ano ba yung karma. Excuse me. Ano ba yung karma ng mga taong ito? Yung gumagawa sa'yo ng masama. Kaya pasensya, nasasamid ako. Ano yung karma ng taong gumagawa sa'yo ng masama? Kasi meron akong nakikita ang karma dito. May timeline, okay? Yung mga tipo, yung karma dito kasi, hindi man ngayon nila mararamdaman, pero may oras kung kailan sila sasapuli ng karmang ginagawa nila, okay? Alam mo, yung masasama nilang gawa. Kung kailan sila babalikan ng ganon, okay? Meron yung oras. Kumbaga, sinasabihan ka lang dito, walang bahala mo lang, ganyan. Or, yung tipo na hayaan mo lang si universe, okay? So, dito, lumabas itong Ace of Wands. Mostly kasi pag Ace of Wands, para bang bagong simula. Kaya lang, nakikitaan ko lang dito, yung karma nila, magsisimula ito sa biglaang desire or plano
meron silang gustong simulan, like proyekto, relasyon, or mag-move, okay, sa ibang lugar. Pero hindi ito para sa ikabubuti nila, okay? So, ibig sabihin, para bang may spark, pero maling direksyon yung patungo sa kanila, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, no? Dito sa Queen of Swords Reverse, yung iba sa inyo, no? Itong taong ito, meron siyang self-destructive, ano, yung isip, maging yung salita nila, okay? Maling desisyon yung mangyayari dito. Kumbaga, nakikitaan ko dito na merong pagsisinungaling or pwede rin babalik sa kanila yung kanilang mga ginagawa. For example, pwedeng kung halimbawa chinichismis ka ng tao na to ng mali, okay? Sa kanila yung tatama, okay? Kasi hindi naman papaniwalaan ng mga tao na pinagchichismisan, alam mo yun, halimbawa, chinichismis ka dito, hindi naman to maniniwala tong taong ito sa chinichismis ng taong ito. Kasi, kilala ka naman ng tao na to ayon sa kinikilos mo, okay? Parang maisip ng taong ito na, ay, para namang hindi naman ganun yun, okay? Ganon, okay? So, nakikitaan ko dito, babalik sa kanila, okay? Kung ano man yung paninirampurin yun ng taong ito sa'yo, babalik sa kanila, okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito, walang maniniwala sa kanila, okay? Sa tamang panahon. Then dito, no, sa Two of Wands, yung iba sa inyo, yung karma na papunta sa kanila, pagkawala ng direksyon. So, ibig sabihin, laging merong opportunity, pero hindi nila alam kung alin yung pipiliin, okay? Takot umusad, takot mag-take ng risk, stuck, okay? Para bang na-stuck siya doon. So, nakikitaan ko dito, hindi siya magiging comfortable, okay? Komportable, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, ito kasi yung mabigat sa Ten of Pentacles upright. Karma sa long-term security, okay? Pwedeng family issue, pera, legacy, or pwedeng reputasyon, ano, may mawawala o hindi mabubuo. Yung bang inaakala nilang stable sila, doon sila tatamaan, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, no? Dito sa Nine of Wands. Kumbaga, dito sa Nine of Wands reverse, ano, yung bang tipo na ubos na yung lakas, burnout, okay? Wala nang energy para ipaglaban yung sarili nila, okay? Kumbaga sumuko sila, hindi dahil sa talo, kundi dahil pagod na sila, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, dito sa Eight of Pentacles reverse. Kumbaga, dito sa Eight of Pentacles reverse, karma nila, maging sa trabaho at effort nila dito, no? Kahit ano ba yung pilit, walang bunga. Ganon. So, lumalabas dito, mali yung ginagawa or pwede ring tamad sa tunay na pagbabago. Okay? Para bang paulit-ulit yung mga failure hanggang matuto. Ito lang nakikita ko dito. So, dito, sa Seven of Swords upright and the Eight of Cups upright, ano, kumbaga dito, ano, ito yung pinaka-direktang karma dito. Kasi, mahuhuli o mabubunyag sila, okay? Yung mga lihim na ginagawa nila, yung mga panlilinlang na ginagawa nila, at yung manipulasyon, okay? So, lalabas to sa maling oras, maling tao, maling sitwasyon. Pwedeng lalabas ito sa taong pinagsabihan niya, or pwede rin lalabas to sa maling sitwasyon, okay? So, nakikitaan ko dito, mabubunyag ng pusa. Then dito, no, lumalabas dito yung ending card sa Eight of Cups. So, nakikitaan ko dito, iiwanan to ng lahat or pwede rin iiwasan siya ng lahat, okay? Kusang lalayuan siya dito, merong bibitaw sa kanya, meron ditong pagkawala ng mahalaga para sa kanya. So, hindi dahil gusto nila ito, no? Kundi dahil wala lang siyang choice, okay? So, meron akong nakikitang emotional loss na kailangan niyang lunukin, okay? So, nakikitaan ko dito, no, yung pinaka-karma ng taong gumagawa ng masama sa'yo. Nakikita ko dito pagkawala ng direksyon, okay? So, pagbagsak ng long-term security. So, pagbubunyag ng kanyang kasinungalingan, okay? So, meron ako nakikitang emotional or material loss na mawawala sa kanya. So, meron din ako nakikitang sapilitang pagbitaw sa mga bagay na akala nila kanila, okay? Ito na yung nakikita ko. So, sinasabihan ka dito, no, huwag kang gaganti. Hindi ka kailangang gumanti para sa taong ito. Hayaan mo lang dito si universe. Kasi kapag gumanti ka, magre-reflect lang din yun sa'yo.
So, sa ginagawa ng tao nito, hayaan mo lang siya kasi alam mo naman na may balik ang mga taong gumagawa ng masama. Okay? Aanihin din ng taong ito yung kanyang masamang gawa. Okay? Kaya nga sinasabi doon, kapag ikay gumawa ng masama, aani ka ng masama. Okay? Pero pag ikay gumawa ng mabuti, aani ka ng mabuti. Ayan, ito lang yung mensahe sa'yo. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.